Aniya, kahit ang isang daga na naipit sa sulok ay natutong mangagit. Sa kanyang galit at determinasyon, sumugod si Bekgay kay Bekhigang upang patayin ito. Hindi alam na ni isang talam ay tatama sa kanyang katawan sa mga sandaling ito. Lahat ng mga nakatatanda ay dumipensa kay Baekhyun na malinaw na nasa seryosong panganib. Gayunpaman, sa isang punto, napansin ng bayani ang ngiti ng kanyang umaatakeng tiyuhin. Mula sa madilim na tingin nito, naging malinaw sa lahat, lalo na sa bayani, na may ibang bagay na inihanda ang lalaki. Sa sumunod na sandali, dumulas ito sa mga tagapagtanggol at sumugod kay Soyo na itinuturing niyang pangunahing taksil. Naalala ni Bong ang kakaibang katangian ng lahi ng Baek clan. Halos lahat ng direktang mga inapo ng tagapagtatag ay isinilang na may malamig na puso. Tinawag si Baek Rusan na Iron Blood Elder, si Bisok na Ice Rock Asi. Bagamat maraming nagturing sa katangiang ito bilang hindi mahalaga para sa mga panginoong ng pangunahing mga angkan, ito ang tumukoy sa kanilang mga tadhana. Bago ang kanyang pinsala, si Bigay ay walang emosyon, tulad ng kanyang nakatatandang kapatid na si Baek Rusan. Gayunpaman, iba ang kanilang nakababatang kapatid na babae. Sa isang panahon ng kaguluhan, kung saan walang oras upang hugasan ang dugo, palaging sasalubungin ng kanyang ngiti ang kanyang mga kapatid, parang isang sinag ng araw. Ang araw na bumaon ang kawit sa ulo ni Bigay ang naging huling araw ng kanilang kapatid. Namatay siya sa labanan laban sa Demon Tower. Matagal nang nakilala ni Bigay si Soru, na kamakailan lang tinanggap sa angkan, at masayang nakikipag-usap sa kanyang kapatid na babae. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, ang dalaga ay ngumiti, katulad ng kanyang yumaong kapatid. Naniwala siya na ang kanyang kapatid ay muling nabuhay. Bagamat wala namang nakikitang pagkakapareho si Baek Ryan sa kanila, malinaw na si Baek Ji-tae ay nalito lamang. Ngunit nanatili ang paniniwala ng kanyang malamig na puso. Dahil dito, personal niyang kinuha ang pagsasanay kay Soyu upang makasama ito ng mas madalas. Halos tumigil sa pagngiti si Seryo matapos ang pagkamatay ni Soha na itinuturing niyang kapatid. Ngunit kahit sa kabila nito, patuloy pa rin si Baek Ji-tae na samahan siya. Kaya naman lubos niyang pinahalagahan ang dalaga at napagpasyahan niyang parusahan ito para sa kanyang pagtataksil. Ngunit sa mga sandaling yon, si Baekhyun, na ayaw makita si Soyu na mapatay, ay ginamit ang prinsipyo ng magaan na katawan. Tumatawa si Bekgay habang nangangakong papatayin silang dalawa. Kahit si Biyang mismo, na nakikita ang kanyang sariling teknika, ay nauunawaan na hindi niya kayang sirain ang sandata nito. Ngunit kung pagsasamahin niya ang huling tatlong forma ng Blade Forms at ang Meteorite Sword, mayroon siyang pagkakataon na pigilan ang atake. Ginamit niya ang ikapitong forma ng Heaven and Earth Blade, One-Handed Moon Crushing. Pagkatapos nito, nagawa niyang pigilan ang atake at maging si Bigay ay namangha na nagawa ng kanyang pamangkin na tumagal sa ganoong suntok. Bukod dito, napansin niyang hawak ni Biyang ang mismong talam na hinahanap niya. Sa mga sandaling yun, inatake rin ni Soyo na hinimok ng pagnanais na maghayganti para sa kanyang kapatid na pinatay ng sariling guro. Tinamaan lamang ni Bekgay ang dalaga ng bell, at samantala, ginamit ni Bekhigang ang ikawalong forma ng Heaven and Earth Blade. Hindi maunawaan ni Bigay kung anong kakaibang mga teknik ang ginagamit ng binata at sinabi niyang maaring iwas-iwas ni Biyang ang kanyang espada ng walang katapusan, ngunit wala itong kahit kititing na lakas. Pagkatapos ay napagtanto ni Bekhigang na noong una, pinalad lamang siya na pigilan ang suntok. Sa mga sandaling yon, inatake ng mga nakatatanda ang lalaki upang talunin siya. Ngunit tuluyan ang nawala ng katinoan si Baek Ji-tae at itinutok ang kanyang espada laban sa kanila. Lumapit ang kanyang ama kay Bekhyun at nauunawaan ng binata na kahit binalaan niya si Baek Rusan tungkol sa pagtataksil ng kanyang tiyuhin, mahirap pa rin ito para sa kanya. Ngunit sa halip, kalmado lamang na tinanong ni Baek Ryan ang kanyang anak kung maayos siya at kung nasugatan ba siya. Natalo ni Bekgay ang iba pang mga nakatatanda, na kinuha ang espada mula sa kanya at itinapon siya sa lupa, kaya't hindi na siya makagalaw. Kalmadong lumapit si Baek Ryan sa kanyang nakagapos at ligtas ng kapatid, sinusubukang alamin ang dahilan ng kanyang mga ginawa. Ngunit galit na inutusan lamang ni Bekgay ang walang pusong kambing, na tumahimik, itinuturing siyang may kasalanan sa lahat ng naganap na kasamaan. Napagtanto ni Baek Ryan na maaari na niyang tanungin ang kanyang kapatid sa ibang pagkakataon dahil sa ngayon ay walang saysay ang anumang pag-uusap. Pagkatapos nito, pinindot ng patriarka ang punto ng paralisis, ang interseksyon ng mga meridian, upang patahimikin ang nagwawala. Matapos ito,
Hindi na nagawa ng lalaki ang anumang paglaban kaya nanatili na lamang itong nakahiga sa lupa ng walang emosyon. Inanunsyo ni Beck Ruyan na mula ngayon, ang pinuno ng Red Dragon Squad ay mawawala ng kapangyarihan at sisirain ang kanyang mga channel ng enerhiya upang hindi na niya magamit ang martial arts. Matapos ang laban, nilapitan si Beck Yang ng kanyang dakilang lola na napansin ang kanyang espada. Kalmadong ipinaliwanag ni Beck Yang na ito ang tunay na espada ni Kaba. Nanginig siya sa pagkagulat nang mahulaan na ang mga kakaibang teknik na ginamit niya ay ang huling tatlong forma ng Heaven and Earth technique. Napaluhod siya sa pagkabigla at natakot si Beck Yang kaya agad siyang tumulong. Dahil dito, nawala ng malay ang pinuno ng mga nakatatanda dahil sa pagkabigla at natapos ang pagpupulong. Si Baek Guy ay ikinulong sa ibabang bahagi ng House of Order Prison at ang kanyang mga tauhan ay sumailalim sa marahas na interogasyon. Napag-alaman na kabilang sa pangkat ng mga kriminal na tumulong kay Baek Guy ay isang lalaking may palayaw na The Great Darkness. Ang iba naman ay nakilala sa mga bilang na 1 hanggang 5. Nasunog ang tavern na lihim nilang pinagtatagpuan, kaya't wala nang ibang impormasyon ang nakuha. Sinubukan din nilang tukuyin kung ano ang kinuha ni Baek Guy, ngunit nalaman lamang na nakatanggap siya ng potion bilang gantimpala, ngunit ito'y walang epekto. Ilang araw ang lumipas, muling lumitaw ang mga sintomas. Nalagas ang kanyang buhok at nilamon ng pagkabaliw ang kanyang isipan. Sinasabi na si Baek Guy ay ngumiti pa rin kahit sa ilalim ng torture. Di nagtagal, dumating sina Baek Yang at ang kanyang ama sa House of Order. Bagamat nauunawaan ng ama na hindi dapat makita ni Baek Yang si Baek Guy, may ilang katanungan siya. Nakita ni Baek Guy si Baek Yang at inakala na dinala siya ni Beck Rusan upang pagtawanan. Kalmadong ipinaliwanag ni Beck Rusan na iniisip pa rin niya kung bakit siya nagtaksil. Para bang natigil siya sa araw na namatay ang kanilang kapatid na babae. Talaga bang yun ang dahilan ng kanyang pagkamatay? Tanong ni Beck Rusan. Maraming beses na niyang sinabi na ito'y aksidente lamang at hindi niya ginusto na mamatay ang kanyang kapatid. Galit na inutusan ni Baek Guy ang kanyang kapatid na tumahimik at ipinaliwanag na mula sa sandaling binawian ng buhay ang kanilang kapatid, nakatakda nang matapos ang kanilang ugnayan sa ganitong paraan. Pagkatapos ay binalaan ni Beck Rusan si Baek Guy na aalisan siya ng kakayahang gumamit ng martial arts sa hinaharap, ngunit tumawa lamang ito at sinabing huwag gumawa ng desisyong pagsisisihan niya. Napagtanto ni Beck Rusan na walang saysay ang pag-uusap kaya't nagpasya siyang umalis kasama ang kanyang anak. Bago maghiwalay ng landas, ipinaliwanag ni Beck Ruyan na palagi niyang kakampihan sina Baek Yigang at Baek Hajun, bagamat nauunawaan na ito ni Baek Yang. Pagkatapos nito, nagpaalam sila at bumalik ang patriarka sa kanyang silid. Bagamat nais siyang ihatid ni Baek Yang, tumanggi ito. Habang pinagmamasdan siya, napagtanto ng pari ng immortalidad na nakapagpasya na ang patriarka. Masaya ang lalaki na tila natapos na ang lahat, kaya't nagpasya siyang bumalik sa pagsasanay kasama si Bigang. Ngunit ipinaliwanag niya na sa ngayon, may mas mahalaga kaysa sa pagsasanay, isang matagal ng alitan. Kaya't napagpasyahan ni Baek Yang na panahon na para ang Sacred Blade of Immortality ang mag-ayos ng alitan nila ng kanyang dakilang lola. Subalit, nang dumating si Baek Yang sa kanya, sinabi ng matanda na dapat niyang tunawin ang kanyang espada at wala siyang balak makipag-usap tungkol sa anumang bagay. Ipinaliwanag ni Baek Yang na ang Cancel Blade ay isang peke na itinago ng grupo ng mga nakatatanda. Natagpuan niya ang tunay na espada sa ilalim ng basement ng Sacred Blade Estate. Alam ng kanyang dakilang lola na tunay ang espada dahil siya mismo ang nagtago ng orihinal at lumikha ng peke. Tinanong niya si Baek Yang kung paano niya nalaman ang huling 3 anyo ng Heaven and Earth Blade technique gayong hindi nakaukit ang mga pangalan nito sa tunay na espada. Sinimulan ni Baek Yang ang kanyang kwento mula sa simula ang pagkikita nila ng Sacred Blade sa estate, kung paano ibinahagi nito ang sikreto ng pagmaster sa kanyang sining, at ipinaliwanag kung bakit hindi niya maabot ang nirvana. Sinabi niya sa kanyang dakilang lola na ang espiritu ng Sacred Blade ay naruroon sa tabi niya at nais itong magsalita, ngunit tumanggi siyang makinig. Inutusan niya si Baek Yang na itapon ang espada at kalimutan ang mga teknik ng Heaven and Earth. Halos maiyak, sinabi ng matanda na ayaw niyang marinig ang anumang paliwanag at tinanong kung alam ba ni Baek Yang kung ano ang ginawa ng Sacred Blade. Tumakas daw ito matapos patayin ng kanyang ama. Hindi niya maintindihan kung ano ang nais nitong sabihin ngayon. Nang may galit, sinabi ni Baek Yang na isang aksidente yun. Hindi maunawaan ng dakilang lola kung paanong nagkamali ang pinakamahusay na mandirigma.
Ngunit sinabi ng Sacred Blade of Immortality na naroroon na nakikinig, na hindi niya kailanman ginusto ito. Paano raw niya nanaisang patayin ang sarili niyang anak? Ipinaliwanag niya na bagamat nawala sa matanda ang kanyang ama, nawala naman siya ng anak noong araw na iyon. Mas masakit daw para sa kanya ang pagkawala ng anak kaysa sa pagkawala ng magulang. Hindi humiling si Becky ang napatawarin ng kanyang dakilang lola ang Sacred Blade. Ang nais lamang niya ay mag-usap sila. Sa sandaling yun, napagtanto ng Sacred Blade of Immortality na matindi ang nasaktan niya sa kanyang apo at hindi na siya maaaring mabuhay sa ganitong paraan. Takot na natuklasan ni Becky ang na ang hangin ay tila naging mas makapal at ang enerhiya ng ki ay napuno ang katawan ng matanda. Naalala niya ang sinabi ng tagapamahala ng Cham, mahirap panatilihin ang katinuan sa loob ng maraming siglo. Tumagal lamang ang Sacred Blade of Immortality dahil sa isang malakas na matandang hangarin. Kung bibitawan niya ito, magiging isang mapaghiganting espiritu siya at ang pinakadakilang kasamaan. Pati ang dakilang lola ay nakaramdam ng kakaibang presensya at inisip na gawa yun ni Becky Yang. Kalmado siyang lumingon sa Sacred Blade of Immortality at inalok ang kanyang katawan upang makausap nito ng maayos ang kanyang apo. Nang subukang kumbinsihin ni Sacred Blade si Becky Yang tungkol sa panganib, hindi siya nakinig. Pinayagan niyang pumasok ang espiritu sa kanyang katawan. Hindi maintindihan ng dakilang lola ang nangyayari, ngunit nang magsalita si Becky Yang, narinig niya ang boses ng kanyang lolo. Lumuhad ang Sacred Blade of Immortality at ipinaliwanag na lubos siyang nagsisisi sa kanyang nagawa. Lahat daw yun ay kanyang kasalanan. Gusto ng dakilang lola malaman kung bakit siya tumakas, dahil dapat daw ay nanatili siya hanggang sa huli. Lumuhad ang Sacred Blade at ipinaliwanag na hinding-hindi na niya magagawang itama ang nakaraan. Kaya't napagdesisyonan niyang tumakas. Hindi maunawaan ng dakilang lola kung talagang naisip niyang, kung maglalakbay siya sa mundo at tanggihan ang pag-akyat, ascension, ay mapapatawad siya nito. Alam ng Sacred Blade na hindi siya karapat-dapat sa kapatawaran sa ganitong paraan. Ang dahilan kung bakit itinali niya ang kanyang kaluluwa sa espada sa tiyanim ay dahil kailangan niyang matapos ang pananaliksik ng kanyang anak tungkol sa mga anyo ng heaven and earth. May kakulangan daw sa teknik na yun na kailangang ayusin. Laging binabanggit ng kanyang anak ang bagay na yun. Napuno ng mga tala ang kwarto ng kanyang anak, mga tala na inaral niya ng maraming taon. Napagtanto ng Sacred Blade na mas malawak ang pananaw ng kanyang anak kaysa sa kanya. Gusto niyang tapusin ang pananaliksik ng kanyang anak kaya tumakas siya mula sa kanilang angkan, dala ang mga tala at ang Comet Blade. Gayunpaman, hindi niya nagawang maisakatuparan ang lahat ng layunin ng kanyang anak. Humiram siya ng kapangyarihan mula kay Sharim upang maipagpatuloy ang kanyang gawain kahit matapos ang kamatayan at nagtagumpay siya. Ipinaliwanag niya na naipasa niya ang kaalaman kay Becky Yang na ang katalinuhan ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang anak. Ang mga anyo ng Heaven and Earth Blade na binuo ng kanyang anak ay naging katuparan ng pangarap ni Becky Yang. Sa puntong yun, napagtanto ng kanyang dakilang lola na ang mga teknik na ginamit ni Becky Yang ay ang mga teknik ng kanyang ama. Lumuhad ang Sacred Blade at ipinaliwanag na hindi siya humihingi ng kapatawaran, ang nais lamang niya ay maibalik kahit kaunti ang nawala sa kanyang apo. Naiiyak, inamin ng babae na hinahanap-hanap niya ang kanyang lolo buong buhay niya at hindi niya alam ang gagawin matapos marinig ang kwento nito. Hindi siya makapaniwala na isinuko nito ang kapayapaan at nanatili upang bayaran ang kanyang mga kasalanan. Paano pa siya magpapatuloy sa pagkamuhi rito? Niyaakap ang Sacred Blade of Immortality, hiningi ng lalaki ang kapatawaran ng kanyang apo, lubos na nauunawaan kung gaano kahirap ang pinagdaanan nito mag-isa. Masaya namang pinanood ni Becky ang kanilang pagkakasundo. Kinabukasan, isang seremonya ang isinagawa para kay Baek Ha-jong upang tanggapin ang titulo bilang patriarka. Halos walang nakita si Becky sa seremonya dahil noong kontrolado ng Sacred Blade ang kanyang katawan, sobra siyang umiyak, dahilan upang mamaga ang kanyang mga mata. Naaalala niya na uminom siya ng isang kahanga-hangang gamot, kaya't kahit walang ginamit na martial arts ang guro sa kanyang katawan, mas kaunti ang sakit na naramdaman niya. Biglang naaga ang atensyon ng lahat nang lumabas ang pinuno ng mga nakatatanda upang magbigay ng anunsyo bago magsimula ang seremonya. Inihayag niya ang kanyang pagbibitiw sa tungkulin bilang pinuno ng Council of Elders. Nagpasalamat ang iba pang nakatatanda sa kanyang masipag na paglilingkod. Habang nakatingin kay Baek Ha-jong, napansin ni Becky ang kaba nito, ngunit ipinaliwanag niya na matagal nang dapat nangyari ang kaganapang ito kaya't walang dapat ipag-alala.
Sa wakas, tumayo ang patriarka at tinawag ang kanyang bunsong anak. Agad namang tumugon ang bata. Matapos lagyan ng alak ang kanyang tasa, inutusan siyang inumin ito at magsindi ng insenso para sa kanilang mga ninuno. Pagkatapos nito, bilang ika-39 na patriarka ng Great Baek Clan, opisyal niyang kinilala si Baek Hajung bilang Junior Patriarch na magiging tanyag sa libu-libong taon. Tumayo ang lahat ng nakatatanda at kinilala si Baek Hajung bilang bagong patriarka. Habang pinagmamasdan nito, kalmado si Baek Hiyang. Hindi maintindihan ng Sacred Blade kung bakit ayaw ng bata na maging pinuno, lalo na't lahat ng tao ay labis na iginagalang ang patriarka. Bukod dito, habang tinitingnan niya ang kanyang apo, napansin niyang kasing tamis pa rin ng dati ang kanyang ngiti kahit sa edad nito. Hindi mapigilan ng lalaki ang pag-iyak dahil hindi niya inakalang darating ang araw na ito. Lubos siyang nagpapasalamat sa biyaya ng kanyang buhay, ngunit nag-alala si Baek Hiyang sa mga salitang narinig niya mula sa Sacred Blade, tila papalapit na ang asensyon nito. Kaya't iniutos niya sa kanya na huwag siyang iiwan hanggang tuluyang gumaling si Baek Hiyang. Dahil kailangan niyang ituro ang lahat ng anyo sa kanya, iniisip niya na magiging kaunti lamang ang lungkot nito sa paglalakad ng ganoon. Ipinaliwanag niya ang kahulugan ng bay. Kailangang wakasan ni Baek Hiyang ang lahat sa kanyang sariling mga kamay. Lumipas ang ilang araw at naganap ang kwento sa kulungan ng House of Order. Sa mga sandaling yun, ang di kilalang tao na pinalaya ni Baek Gai ay ipinaliwanag na nais siyang makaharap ng Great Darkness. Pinutol ng estranghero ang mga tanikala na nakagapos kay Baek Gai at inabutan siya ng isang Paeldores, iniutos sa kanya na lunukin ito at sumunod sa kanya. Tiningnan ni Baek Gai ang Paeldores at napagtanto niyang ito'y isang lunas laban sa lason. Pagkalabas sa hawla, naamoy niya ang pampakalma sa paligid at naisip na ang kanyang tagapagligtas ay maingat na naghanda para dito, kung kaya nitong lampasan ng depensa ng clan gamit ang gamot na ito. Sa karwahe, napansin ni Baek Gai na kahit pinalaya siya, hindi siya tinatrato ng maayos. Sinabi ng beyerang mandirigma na marami siyang isinakripisyo para sa paglaya ni Baek Gai. Dito niya naisip na may silbi pa siya kaya't pinalaya siya. Sa halip na sagutin ang kanyang mga tanong, ang mandirigma ang nagsimula ng interogasyon. Tinanong kung meron bang tao sa kanyang grupo na may alam tungkol sa lahat ng nangyari ngunit nakaiwas sa pag-aresto dahil kailangan silang patahimikin. Lumabas na ang pinuno ng ikalawang grupo ng Dragon Squad ang may kaalaman. Ibinunyag ni Baek Jitai halos lahat sa interogasyon dahil hindi niya inasahang may darating para sa kanya. Naging interesado ang mandirigma kung ano eksaktong ibinunyag at kung ano ang itinago ni Baek Jitai, ngunit kakaunti lang talaga ang alam ng bilanggo. Nang tanungin kung saan naninirahan ang dating pinuno ng Baek Clan, nalaman niyang ito ay naninirahan na sa Ganden. Tinanong ng mandirigma kung meron pa siyang ibang impormasyong mahalaga, ngunit tumawa lang si Baek Jitai. Iniutos ng especially iya na bumaba siya sa karwahe pagdating nito sa hintuan. Tumawa si Baek Gai na pagtanto niyang isa siyang hanggal sa paniniwalang iniligtas siya ng estrangherong ito. Nang unti-unti nang inaalis ang pireng sa kanyang mga mata, humiling siya sa lalaki na ipakilala ang sarili nito. Inalis ng lalaki ang kanyang maskara at ipinakilala ang sarili bilang isang mandirigma mula sa Secret Detachment of the Fog, at isang kasamahan ni Mujun na pinatay ni Baek Gai. Sa mga sandaling yon, biglang lumitaw si Baek Hiyang, ipinaliwanag na siya ang naghahanap ng paghihiganti. Tumawa si Baek Gai at sinabing kung ganun pala, dapat hinayaan niyang si Baek Rusan na mismo ang humarap sa kanya. Sumagot si Baek Hiyang na magiging isang napakasamang anak siya kung hahayaang patayin ng kanyang ama ang mas bata nitong kapatid. Itinapon ni Baek Hiyang ang espada ni Baek Gai, binibigyan siya ng pagkakataong lumaban. Tumawa si Baek Gai, tinawag na mayabang ang pamangkin niya. Kahit hindi siya makagamit ng G, tiwala siyang hindi siya matatalo ni Baek Hiyang. Nagbabala ang Sacred Blade of Immortality kay Baek Hiyang na bagamat hamina ang kanyang tiyuhin, isa pa rin itong malakas na master. Ipinaalala rin ito ang prinsipyo ng pagkakaisa. Hindi naman gusto ng tiyuhin niyang alisin ang pagkakataon ng kanyang pamangkin na mamatay sa kanyang mga kamay, kaya't nagpasya siyang tulungan ito. Ang kondisyon, kung matatalo si Baek Gai, isisiwalat niya kung sino ang Great Darkness. Hindi sigurado si Baek Hiyang kung talagang may alam ang kanyang tiyuhin tungkol sa taong ito o kung nagsisinungaling lamang siya. Matapos ito, umatake si Baek Gai, ngunit naipagtanggol ni Baek Hiyang ang kanyang sarili. Agad na nakilala ng kalaban ang lakas ng depensa ni Baek Hiyang, labis siyang nagulat na kayanan ng kanyang pamangkin na gamitin ang teknik na yun. Sa isang sandali,
Kinilala ni Bekgay ang kahusayan ni Bekhigang sa Chiong, ngunit tinawag niya itong isang hanggal sa paglabas ng kanyang likuran. Biglang humarap si Bekhigang at nasugatan ang balikat ng kanyang tiyuhin. Ipinaliwanag niya na hindi siya pinabayaan ng kanyang ama, na may iniwan itong lakas para sa kanya sa labanang ito.